Ito ang bayan ng Lake Cebu sa South Cotabato, pinagpala ng likas na ganda at pinatatag ng malalalim na ugat ng kultura. Kilala rin ito ngayon bilang home of the living treasures. Noong 1998, silang Dulay ang unang nakatanggap ng pagkilala sa Gawad sa Manlilikha ng Bayan o Gamaba. Sa taong ito, lalo pang umiigting ang tinig ng bayang ito sa larangan ng tradisyonal na sining at kultura. Nitong May 8, ginawaran bilang Gamaba Awardees sina Barbara Ofong, Bundos Fara at Rosie Sula. Ang Gamaba ang pinakamataas na parangal na ibinibigay sa mga tagapagmana at tagapagbuhay ng kultura ng Pilipinas. Pumanaw man silang Dulay noong 2015, hindi nawala ang kanyang pamana. Sa kanyang tahanan na ngayon ay Lang Dulay Weaving Center, patuloy ang pumipintig na tradisyon ng paghahabi ng tinalak. Makikita dito ang kanyang obra maestrang mga disenyo. Higit 100 pattern mula sa kanyang panaginip na ngayon ay pinagpapatuloy ng kanyang mga anak at apo. Ang paghahabi ng tinalak ay hindi basta-basta. Kung ano yung mga proseso na tinuturo nilang Dulay, yung mga design, yan yung dapat isunod namin. Kung sino yung mga bata na dapat silang turuan, dapat turuan sila. Kasi mahalaga ang kultura. Mula sa tradisyonal na paghahabi ng tinalak ng mga Tiboli, nakilala rin namin ang tinaguriang master chanter ng mga Tiboli, si Rosie Sula. Maliban sa kanyang katutubong wika, bihasa rin siya sa Ingles at Filipino. Dati siyang guro pero mas pinili niyang bumalik sa Lake Cebu upang magturo sa sariling komunidad para hindi mawala ang tradisyon na ito. Para kay Rosie, ang chanting ay isang uri ng pagkukwento, pagbabahagi ng mga kwentong tunay na nangyayari at naglalaman ng damdamin at diwa ng kanilang tribo. Unang panahon, ang chanting ay is a powerful one kasi sa isang gatherings ng mga leaders ng mga dato, parang walang kabuluhan yung kanilang gatherings pag walang chanter. Best story ng Tudbulul based on the mythical hero, the life of the hero of Tiboli is Tudbulul. So doon nabasihan yung lahat ng kakayahan at ginagawa ng mga IPs po na Tiboli. Sa matahimik na pamumuhay ng mga Tiboli, nakikita natin ang isang mahalagang katotohanan. Hindi nauubos ang kultura kung pinangangalagaan. Hindi nawawala ang kahapon kung itinuturo sa kasalukuyan. Kaya tanong namin sa inyo, alin sa mga yaman ng kulturang Tiboli ang tumatak sa inyong damdamin? Sa susunod na bahagi ng aming kwento, kilalanin natin ang isa pang Gamaba Awardee, si Bundos Fara, at samahan nyo kami sa pagbisita sa isa sa mga nangunguna na School of Living Traditions dito sa Lake Cebu. Ann Santos, Mindanao Development News.